problema kahit pansamantala lang. At Romel Chica. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala natin sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yun pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhing tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang COVID-19 ay hindi malalabanan uusap-usap at pagsispread. kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop Pagsispread ng fake news. and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Mula sa ilang buwang pagkagarahe ng dahil sa pandemya, dagdag pampublikong sasakyan sa National Capital Region, balik pasada na. Madami sa ating mga kababayan ay balik trabaho din. Sinisikap ng Department of Transportation na matugunan yung pangangailangan ng ating mga commuters. Pag-angkas sa mga pribadong motor, papayagan na rin ba? Meron tinatalakay ang IATF. May technical working group na ginawa dyan kasama ang DOTR. Tinatalakay yung suggestion nila, no? Mga pumapasada ba ay sapat ang bilang para manggagawang Pilipino'y may sakay? Maserbisyuhan? Ang UP Express, kasalukuyan na tinatapos ng LTFRB yung kanilang guidelines. Ganon din, kasama pati yung mga traditional na jeepneys. Liko-likong gusot pang transportasyon ay kakalasin. Kaligtasan ng kumakayod na mamamayan ay papanatilihin. Mandato ng Department of Transportation is transportasyon, pero meron din kami pang kaakibat na responsibilidad. No? Dapat tumulong kami sa pangangalaga ng kalusugan. Isang public service announcement mula sa PCOO, DOTR, KPP at ng impilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwan mo na ang lumang tunog ng AM. Christopher Minute, Christopher Minute, mga intrigang superhit, sabay-sabay tayong makinig. Ako si Delo at ito na ang bago nating paborito. Maswabe pa sa tacos at burrito. Sigurado na matutuwa ka rito. Tumutok mismo sa Radyo 5. Kasama natin si Christopher Min. Banayad pa rin parang whiskey at gin. Sa balitaktak siya ang reyna, ang queen. Kaya halika na makibalita na rin. Yeah! Flick G, live na live sa Radyo 5, kasama ang sexing si Christopher Min, yan ang napapansin ko. Dito na tumutok ng mga update nyo sa showbiz. May pakpak daw ang balita, may LC ang chismis, kaya lumilipad naririnig ng aking tenga. Kaya kung may balita ka dyan, ibulong mo na at wag mo nang itenga. Christopher Min, tapat na mamamahayag, tandaan mo palagi walang lihim na di nabubunyag. Okay, maraming salamat po muli sa inyo lahat mga kapatid. Huwebes na po ng hapon, Throwback Thursday. Napakabilis po talaga ng panahon. Mga kapatid, mag-iingat po tayo sa kalye. Malulang pa rin po ang panahon at umuulan pa rin po sa maraming lugar. Basta, ang ating kaligtasan po muna bago ang ano paman. Siyempre, ito po ang Christopher Minute, ang inyong programa, ang dinisenyong programa para sa inyo lahat. At tayo po ay magkakarinigan sa pamagitan po ng 92.3 News FM sa mga kababayan po nating nasa labas ng kanilang tahanan ngayon. Tripling ingat po tayo at obserbahan ng health protocols. At syempre, napakalinaw po ng 1PH Signal Channel 1 at naman umaariba na talaga sa bawat sulok ng buong mundo. Nandiyan po ang YouTube at FB Live ng Radyo 5. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at eto na po ang aking partner. Talaga naman bagong tasa na naman ang buhok, bagong shampoo, Children of the Corn, ang nag-iisang chikadora, Romel Chica. Magandang hapon naman sa iyo, anak. Kumusta ka na? Nanay, okay naman po. Magandang hapon po. At sa inyo po lahat, saan man kayo naroon ngayong lugar, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. At kung anik-anik pa, maging masaya lang tayo ngayong Throwback Thursday. Ang ating Tama yan.
Tamang-tama ang sinabi mo. Pansamantalang kaligayahan po at kasiyahan para pansamantala rin po nating kalimutan muna ang mga hilahil sa buhay, mga inaalala, kalungkutan. Huwag po tayong magpapailalim sa anxiety attack, sa depresyon. Alisin po natin ang negativity sa ating buhay. Basta, chillax lang po tayo. Happy hormones lang po tayo. 2 oras lang po tayong magkakasama-sama. Di ba naman, Romel? Yes, kaya laban lang mga kapatid. Laban. Ano nga ang sabi ng mga Hapon? Raban lang na raban. Laban. Di ba? Ano yung sa Japanese yung laban? Laban. Kasi yung laban ay parang ano yun parang gambate, galingan mo. Yun ang sinasabi namin lahat Gambate. Laban. Yan, gambate. Baba mo ng konti. Oo, para naman. gambate. May elbow ako. Ay, layo ko na lang. Ayun. Okay. Gambate. Tayo na ba tayo? Mababa kang masyado. Mababa ka sigurong masyado, Romel. Ayan, okay. Ayan po, Nay. Ako, ipanalangin, hilingin po natin at ipanalangin na sana po maging smooth po, maging maayos ang ating pagdadaupang palad ngayong hapong ito dahil ang dami po namin chikat intriga na kailangang tilad-tila rin para sa inyo na I'm sure gusto niyo rin pong marinig mula sa amin. Una, ano yung kwentong narinig ko? Meron akong kwentong narinig na pinagpipistahan sa loob ng showbiz ngayon na ang dahilan daw kung bakit hindi natuloy ang dapat sana ay pagbabalik telebisyon ng Queen of All Media na si Chris Aquino ay dahil, wala naman pala raw datung yung producer ng show niya. Ang katotohanan, nakautang pa raw kay Chris ng 1 milyon dahil hindi daw pala nakahanda itong producer. Wala naman palang connect sa mga commercials. Kumbaga, kailangan ng sponsors. Abay, paano mabubuhay ang isang show kung walang commercials? Diba? Dapat may patlastas. Sila magpapasok ng pera sa kaba ng produksyon para mabayaran ng airtime, mabayaran ng production people at ang kanilang host, syempre, di ba? Ano yun? Hindi naman pala nakahanda, ba't magpo-produce? Di ba? Kaya siguro walang pera. Ano ba yun? Grabe naman yun. Hindi nakahanda. At kailangan kumpirmahin ni Chris Aquino ang umiikot na kwento ngayon na nautangan pa siya ng 1M ng producer para lang matuloy ang kanyang show. Alam mo, sa akin, ang punto ko dyan, si Chris na lang ang mag-produce ng sarili niyang show. Lahat pa masusunod, di ba? Opo. Nakahanda si Chris, di ba? Dapat pala nung nalaman niyang ganun, Pero bakit ganun, di ba? Usually, di ba, kayo mga artista, di ba? O, sino producer niyan? Hindi ako artista. Kayo, artista. Di ba, Nay? Di ba? Arte ka sa pelikula at telebisyon. Kami host lang, kami reporter. Di ba, iniisip natin lahat na, sino producer niyan? Di ba? Ganun kagad yan. Sino po siya na mahaba pa PC niyan bago ko umoo? Di ba ganun yun, di ba, Nay? Tama, at dapat nakahanda ang producer, ang production people niya, may kanikan niya dapat na trabaho, may kukuha ng ads, merong talent coordinator, may director, may floor director, merong mga researchers, may writers. Dapat nakahanda ang producer sa ganyang laban. Pero ang kwento nga, sana naman malinaw agad itong kwento na ito. Wala naman palang andalulu ang producer. Wala palang datong. Oo. At ang pinakasakit pa, nautangan pa yung magiging host niya na 1M. Di ba? Nalugi na lang ng bonggang-bongga, nasira pa yung pagbabalik niya. Ano ba yan? Totoo yan. Napahiya pa siya. Nagkaroon nga sila ng falling out, di ba? Nakakaloka. Producer ka ng isang show na si Chris Aquino, ang host mo. Natural. Malaki ang involved. Malaki ang sangkot na puhunan dito. Dahil kay Chris Aquino pa lang magkano na. Unless ibinagsak presyo ni Chris ang talent fee niya. Panahon ng pandemya, baka sabi niya, baba naman natin ng TF ng production people. Sige. Pero dapat mahaba ang PC para magtuloy-tuloy ang show. Di ba? Nako, maliban na lang kung sabihin ni Chris na totoo yan, tingnan natin. Baka hindi na makapigil si Chris Aquino, di ba? Pasabog na malaki yan, Nay. Pag lumabas si Chris Aquino ng sasabihin niya, that's the real score. Money is the
the reason. Oh, di ba? Kung ikaw nga naman, isang Chris Aquino, ba't ka naman papatol sa isang producer na wala naman palang puhunan? Di ba nga? 1, 2, 3 episodes pa lang, walay ka na. Di napahiya ka na naman sa publiko. Di ba? Kaya dapat, kapag magpo-produce, parang Congressman Alvin Benitez, pumipikit si Romel sa atin yun, Ed Acerada, kahit naglilipat opisina kayo ngayon, Tita Cherry Baile, manmanan ng nanay, baka makagano na naman ako. Wow! Alam mo naman si Ed. Mahal naman ako ni Ed, di ba? Okay, so yun ang kwento. Magmagandang hapon muna tayo sa ating mga CFMers. Of course, ang ating punera, ang ating tagapamuno, di ba? Si Boyzy Caragay, ganun din, si Mrechu Formacion Espiritu, si Tita Nene, na lahat ng telepono ko ay pinadadala ng text na nakatutok na ako. Wow! Siyempre naman, si Tita Julie Paras, na Bukay, Bataan. Ayan, tama na yung address ko para sa magpapadala sa iyo, Tita Julia. At syempre, si Lara May Abrigo, kasama si Freely at ang kanyang BFF na si Raymond Dungka. Si Alan Resuma, nakatutok na rin. Syempre, hindi po pwedeng mawala si Direk Franny Zamora. Yes. Alam mo si Direk Franny Zamora, hindi talaga siya po pwedeng magpalampas ng ating programa. Tutok na tutok. Direk Joey Nombres, Bongacho, Ogie Narvaez, Nanay Isabel, di ba naman? Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Zia Oracion, si Leslie Grace Advincula, and of course si Jojo ng Hainan, China. Damay na natin lahat, pati abroad. Yes! Abroad, of course, Ray Reyes, Easy Bartolome, Sullivan at Lloyd Saginsin ng Winnipeg, Manitoba, Canada. At syempre si Miss Belgium. Inaabang-abang ako sa HGTV. Baka may replay. Diba ang Belgium episode? Wale. Mami Consuelo and si Chris, na napakalaki na pala ni Chris talaga ngayon. Magandang umaga po sa inyo dyan. Hating gabi naman. Madaling araw ngayon sa Winnipeg. Si Pixie yun ng Norwich, England. At sa lahat po ng nakatutok ngayon na mamaya pa po natin mababating lahat. Magandang hapon po sa inyo naman. Diba? Correct! Sabi ni si Rox, isang ma-happy hormone na hapon po. At Brother Romer, relax lang po tayo. Tama ka, si Rox Oracion. Yan dapat ang ating gagawin, di ba? Oy, si Jeff at saka si Marjorie Lee ng Thompson naman. Hello po. Hope all's well with you and Romel. Stay safe po, Nay. Naku, oo naman. Naku, ang mag-asawang ito na napakagaganda ng puso. Magandang hapon. Ganda nyo sa TV, mga Dorobo Banzai. Sabi ni mga Dorobo daw tayo, sabi ni Bongacho. Diba yung Dorobo magnanakaw? Oo, nanay. Kami sinabihan ng mga Dorobo Banzai. Bongacho, pinananalangin pa naman kita. Hindi ako Dorobo. Ano pa yung pinakamasama nilang salita? Ay, naku, ano ba, hindi ko masyadong masamang kalitang yan. Oo. Ayan, present po, sabi ni Leslie Grace Advincula. Sila Hello ni po. Jojo. Oo. Ayan, magandang hapon. At syempre, sabi ni Ogie, Nay, parang malas si Chris sa mga producers niya. Pati sa Love Life, Chris Aquino ka pagkatapos iligada na, walay ka pa rin karelasyon. No? Yun ang nakakalungkot talaga. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na basta Chris Aquino, napaka bukod na pinagpala. Meron din siyang mga katangian na siya ay nasa tuktok ng tatsulok, pero meron ding hindi, di ba? Tayo naman, medyo may kaligayahan tayo dito sa ibaba, pero kulang naman tayo nang meron si Chris. Yes. At tayo talaga ang buhay, napaka ng Diyos talaga, napaka-parehas, di ba naman? Totoo. Alam niyo po, mamaya sa aming pagbabalik mga kapatid, hinahamon na ni OG Diaz. Ay na. Si
Rostom Padilla na maglabas ng ebidensya dahil ipinagkakalat po nitong si Rostom at ibinavlog pa na may utang daw po sa kanya noon si OG Diaz. Diyos ko, magkuros dili ka, bibigandang hari. Nako, mag-iingat ka sa mga salita mo dahil mas kilala namin si OG kesa sa'yo. At yan po ay sa pagbabalik ng ating programa. Ito po ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Na 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 my Christy. Na 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 my Christy. Christy per minute. Problema ng mundo, hindi lang ng mga Pilipino ang mabilis na pagkalagas at pagnipis ng buhok. Pero wala nang dapat ipag-alala dahil nandito na ang Black Beauty Shampoo and Conditioner na sagot sa inyong problema. Mula sa Manyip Corporation, pinananatili ng Black Beauty Shampoo and Conditioner na makislap, makapal at matibay ang inyong buhok. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportahang Radiant Foods Corporation. King Crab, ang crab flavored crackers na masarap kasama sa kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o, snaku, cheese ring at pineapple pie ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba. Para sa banding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko. Oh! Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Hindi ka lulusot kahit magpaikot-ikot. Ganang kainit ang Christy per minute. Hindi pa huli isusad na kawili-wili. Iba kung humirit si Christy per minute. Tuhan, tawanan, kantahan, kulitan. Hanggang sila ay Christy sa Radyo 5, 92.3. This is it. Wanna sing? I wanna sing. This is it. Wanna sing? This is it. Christy per minute. May malilihim ba kay Nanay Christy? Ako po si Pokwang. Ako naman po si Pauline Luna Soto. Ria Atayde here. Ang inyong mga kachika! Para sa Christy per Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, huling-huling nagli-lipstick. At least lipstick. Yes. Yung kineso. Maraming salamat naman sa OPM Hitmen, Richard Reynoso, Renz Verano, Ronnie Raimundo, and Chad Borja sa inyong rock na version. At syempre, sa mga bumibida sa Chika Besh, salamat Pauline Luna Soto, Ria Atayde, at si Mamang. May sukan sa kanina habang nagluluto. Si Pokwang. Ang guest nila kanina, si Jimwell. Pacquiao, ang laki-laki na, binata na talaga. Pag pinasulat sa akin mga guests nila araw-araw, hindi ako pwedeng maligaw. Nanonood ako talaga ng Chika Besh araw-araw. Pagkagising mo pa lang sa umaga, talaga nakatutok ka naman na talaga na. Radyo 5 ako pag ganon. Channel 1 ako, Signal Channel 1 ako. Umpisa na yon hanggang kaduluduluhan na yun. Typing time ko yan pagta-type ng mga columns, di ba? Okay, balikan natin. Meron lang tayong babalikan ng konti tungkol doon sa kay Chris. Okay, kapatid, what's na salita na hapon ay bakero daw, sabi ni Eva. Oo, kaya masama kasi yan bakit? Oo, pero hindi naman natin sinasabi yan ng araw-araw basta't yun lang. Nay, kasi nung nag-text ako, ang topic yung mga product ni Chris na dorobo. Sabi ni Bonggacho, oo nga naman. Bakit nga naman may mga producers na gano'n?
ganon. Akala ko naman kami bong, gacho, ang pinangangalan mo ng ganon, hindi naman pala. Sofia Angeles, magandang hapon po kapatid. Okay, sabi ni Direk Joey Nombres na ipacheck ko ng attendance. Naku, nabati ka na namin kanina, Direk Joey. At syempre, si Cecil Paz, ang abogada sa pelikulang Milan ni Piolo Pascual at Claudine Barreto. And of course, si Lou Gopez na talagang nagpaplanong maging resellers ng Dimples Fish Rice Crackers, di ba? Dimples Rice Crackers. Ayan. Ang ang mangyayari sa trans na yan? Kay Rostom na to. Babatiin ko lang muna syempre si Marichu Formation Espiritu, nag-aabang na po. Marichu, ano na nangyari kay bakit hindi na masyado nating nakakakwentuhan si Maricel Biscoccio ng Bologna, Italy? Hindi yata nagte-text. Ano kaya nangyayari kay Maricel? At si Dim Ignacio, laging may communication sa atin no? Nasa yata na yata yung amo na, sinama yata siya ng ibang bansa. Kaya iba. Huwag na maamo, yung pinagseservisyohan. Para naman tayong alitin masyado pag amo tawag natin. Kahit nga yung kasambahay, pinagseservisyohan, landlady, mga ganon. Kasi kung saan nagpupunta yung kanyang pinagseservisyohan, yung boss niya po. Sinasama rin si Maricel Biscoccio. Iniiwan niya muna yung kambal niya, siguro pinaalagaan mo na sa kanyang husband o sa kanilang mga kaibigan sa bahay. Si Jamie, okay. Pa-check na rin po ng attendance na. Si Jamie kasi meron siyang binabantayan na tindahan kaya hindi siya nakakatutok sa atin ng tuloy. Ganon din syempre ang designer, si Edwin Rosas Vista. Magandang hapon. Hello po. Magandang hapon. At si Al Sumayo ba magpapahuli? Siyempre, ang sabi niya, I'm watching lang po sa bahay sa aking Jumanji na sala. Jumanji na sala. Puro halan. Bekenemen, Al Sumayo, porque meron kang pinsan na may-ari ng isang plantation diyan sa Visayas Avenue. May pinsan siya na parang nagbebenta ng mga halaman. Mala Jumanji na sala. Al Sumayo, baka gusto mo naman gawing mala Jumanji ang sala namin, di ba? Hindi man yan. Bikini. Yes. Pangalawang Projuna na nanloko sa kanya, sana huwag nang tumatlo. It comes in threes daw bonggacho. Hindi, yung una naman, hindi siya niloko. Nagkaroon sila ng falling out. Pero hindi sa pera, Bong. Nagkaroon sila ng falling out dahil meron yata mga hinihingi si Chris na hindi na ibigay ng unang producer. Yung sa GMA7. Ito naman talaga, lantaran na wala naman pala itong puhunanes. Kaya gano'n ang nangyari. Si Chris Aquino, naniniwala sa di ba marunong siyang kumilatis? Di ba, Nay? Knowing Chris Aquino, syempre, sino ba yan? Di ba, Nay? Gagawin ni Chris Aquino yun, di ba? Sino ba yan, di ba? Oo. Diyos ko, ang salang mala Jumanji ni Al Sumayo. Punong-puno. Nakikisabay kay Filipina magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort. Ang gaganda ng halaman. Al Sumayo, mas marami sa amin sa'yo, kaya lang puro plastic. Hindi fresh sa amin, hindi totoo. Okay. Nay, watching na po kami ni kapatid na Oliver Carney. Oo naman. Ogie Nervais Rodriguez sa Nana Isabel at si Oliver Carney. Ang namin ni naman ay Loli Cholis na nasa Amerika. Oliver, mag-iingat ka dyan. Huwag kang lalabas kung hindi rin lang kailangan. At kung lalabas ka, observe the health protocols. Ayun. Mag-iingat ka dyan, anak. Lakas ng loob ng producer ni Chris, kuha naman palang anda. Tito Manny Garcia, ikaw na nga lang ang mag-produce. Ayan. Sabi ni Boise Karagay. Sino-sino ba ang mga regular CFMers na Class A na dapat mag-produce na lang ng show ni Chris? Tito Manny Garcia and Tita Norsky. Tito Henry and Tita Lily Chua. Tito Henry and Letlet Cocabo. Si Jojo Soliman, Pure Force at Pure Feeds Corporation. Elmer Ngo,
ng Ayan. cherry loom. Ang yerong may aluminum na may pintura pa, di ba? Dapat sila na lang talaga. Si Tita Flory Estrada kahit 10 shows kaya. Sa totoo lang, 10 shows. Ayan. Oo. Dapat sila na lang eh. Si Sure na Mayor sure pa Enrico Roque, kung nakakapag-produce ng maraming pelikula, di kayang-kaya din niya mag-produce ng isang talk show ni Chris Aquino. Aba, umuwi na kayo, Tito Jun Pabusta, Darlene. Kayo na lang ang mag-produce ng show ni Chris. Di ba? Diba? Wala pang lokohan yan. Trulilin yan na mayayaman. Na hindi man loloko. May kaalaman, di ba? Bologna, Italy, last September 23. Andon si Miss Biscoccio. Okay. Ayan. September 23. 16, 17 na lang tayo. Di ba? Babalik. Babalik sa September 23. Oo. At si Colonel Jude daw. Colonel Jude Estrada. Ayan! Huwag si Jude. May pera pero hindi marunong mangwenta. Kahit ano sabihin ng production, pakikinggan lang niya. Yun, parang ganon. Walang counter-checking. Ganon. Pero di ba, naiisip ko lang bakit sasabihin walang pera yung producer? Pero Chris Aquino yun eh. Siyempre, sige, kay Chris Aquino sabi ko, gagawa tayo ng show. Unang sasabihin ni Chris Aquino, sino ba yung producer? Diba? Papaano niya? Papasiyay niya yan. Oo, diba? Tsaka Chris Aquino ka, hindi mo kikilatisin yung producer mo. Parang ganon. Makakaloka yun Pwede pang tayo. Pwede pang tayo pero... Kahit na mamarin sa ganyan. Pero gusto Chris Aquino ka, di ba? Kakaloka Hindi mo naman sasabihin na atat na magka-show si Chris. Hindi naman. Dahil sa kanyang pinagdaanan pagkarami-rami na niyang programang nagawa. Hindi mo naman masasabi na, eto na ulit ako. Ano masasabi niyo ngayon, ABS-CBN? Wala rin ganon. Walang ganon. Bakit naloko siya? Kaya nga diba? Naku, meron pang kwento dyan na siguro malamang. Antayin natin ang susunod na mga kaganapan dyan. Yun na nga. Sabi ni Bongacho, puro falling out na lang, wala bang fall in love? Bakit? Kay Chris daw, puro falling out na lang. Oo nga naman. Ayaw din ni Ricky Pitilla ng Palo Leyte ng ganyan. Nakatutok na raw silang lahat ngayon doon. Work from home sa Palo Leyte, attendance check lang daw. Mag-iingat mga anak dyan sa Palo Leyte. Alam naman natin kung ano nagaganap sa mundo ngayon. Mag-iingat kayo dyan. Doble-dobling ingat. Okay. Nasa France daw pala siya. Pinagkakabalahan talaga ni Boycie Caragay. Mauna lang siya sa balita. Nasa France pala ngayon si Miss Maricel. Yung producer ang malakas ang loob, Chris Aquino. Talent niya. Tapos malaki pala ang PC niya. Okay. Sabi Boycie. Nag-google na naman si Boycie. At Jojo, Ferdy De Leon at Jojo De Leon. Magandang hapon sa inyo. Ay, ganun din daw si Romel. Maganda. At kay Director Jobs, di ba? Hello po. Sabi ni Direk Franny Zamora, tama, Nay, kasi parang may bisita lang ako sa sala ko at nagchichikahan lang tayo habang nagkakape ako at bumubuga. Gaw, sabi ni Direk Franny. Ganun nga ang komento sa atin, parang nagkukwentuhan lang daw tayo sa kusina ng ating bahay, Silaksan tayo. Walang ka-effort, diba? Ba't ba tayo magpapakagalit? Ba't ba tayo magpapakaluka-luka sa panahong ito? Ito nga po ang panahon ng tulungan, ng pagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kaibigan. Yun. Ay nako, nalampasan na naman ang topic kay OG Diaz. Maya-maya po mga kapatid, yan po ang ating tututukan sa pagbabalik ng inyong programa. Ito po ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. My Christy. Na, Christy.
Jurassic Waterworld, Tsunami Wave, Zipline, 11 swimming pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandi, Bulacan. Personal na tikman ang nagsasalimbay ang alon ng kanilang 13 waves. Sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa mikrobyo at disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol. Kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isopropyl ang generic name ng Family Rubbing Alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Gawing maganda at kaakit-akit ang style ng inyong buhok. Makiuso ka with Pagoda Cold Wave Lotion. Ang Pagoda Cold Wave Lotion ay may lanolin at may perfume neutralizer. Kaya iwagayway ang mapormang estilo ng buhok. Maging in ka. Makiuso ka. Pagoda Cold Wave Lotion, the hair fashion lotion. Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Sila ang babago sa tunog ng FM radio. Parating na sa Radyo 5. Malapit na. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. May maililihim ba kay Nanay Christy? Wag na wag na wag na wag. Wag kang aasa sa paasa. Ako po si Marian Anor para sa Christy Per Minute sa Radyo 5 92.3 News FM. Okay, sa ating pagbabalik, maraming salamat syempre kina Jojo and Leslie Grace at Vincula ng Hainan, China at sa napakagandang si Mario Honor, ang anak ni Lala Honor na nililinaw po namin na hindi may-ari ng Lala Move. Okay. Yes. At binabati ko na rin si Leslie Grace, pinababati niya ang kanyang sarili. Eto maganda. Nanay, paki-congratulate po si Leslie Grace at Vincula aka Kusingera PH, Kusina Singer Camera. Monetize na po sa YouTube. Ay, ang Nagbunga ang pagkakulong sa kwarto mula January dahil pandemya, nanay. Ha ha ha. Pinababati po niya ang kanyang sarili. O monetize na ang YouTube. Oo, eto. Kusingera PH. Kusingera PH o Kusina Singer Camera. Monetize na, wow. Galing, congratulations. Baka naman masama ka na sa liga ni Kuya Rafi Tulfo. Ang YouTube ni Kuya Rafi na ilang milyon na lang at 20 na. Nako, malaking kadatungan nito, Leslie. Nako, kailangan talagang magyayapa tayo ng mga tututok sa iyo. Sa diba? true. At sabi ni Bocho, kaya na'y habang eat ako ng malunggay, pandesal at brood barako at mag-throwback balita tayong parang sa kusina lang, sabi ni Bonggacho. At sabi naman ni Direk Joey Nombres, Nay, sa nangyayari po sa buhay ni Chris Aquino ngayon, pahinga po, patunay po ang kasabihan, you can't have it all. Oo naman. Totoo yan, Direk Joey. Hindi lahat ay ibibigay sa iisang tao lang. Hindi lang naman siya nag-iisang anak na ng Diyos, di ba? You can't have it all. Totoo yan. Okay? Nako, may mga nagko-comment. Nagpakasasa naman si Chris Aquino na nung kapanahonan niya, no? Diba? 20 years.
At saka, kahit hindi naman siya magtrabaho, mabubuhay siya kahit 5 pandemya pa ulit ang umatake sa atin. Di ba? Jobs, ano yun nasa ng TV? Paro-paro? Ay, may paro-paro. Oo, may paro-paro. Kulay brown. At dumadapo sa'yo kanina yan, Romel, kaya ako napansin. Dumadapo sa talaga? Paro-paro, oo. Kaya kumanta ng paro-parong bukid. Ako pera yung inay. Pag brown, pera. Ganun ba? Money for you. Oo. Sa atin lahat. Sa atin lahat. Ay, sana all. Parang ganon. Okay. Tutukan na natin yung ipinaglantaran nitong si Rostom Padilla sa kanyang vlog na meron daw sa kanya si OG Diaz noon. Alam niyo po mga kapatid, kung meron man po, aakuin ko na ang kredito. Kung meron man pong nakakakilala kay Roger Pandaan aka OG Diaz, bukod sa kanyang pamilya, kami po yon sa Mariposa. Lalo na po ako, dahil hindi man po siya nanggaling sa sinapupunan ko, galing po siya sa puso ko bilang manunulat ko at anak-anakan. Isa po sa mga kinatatakutan ni OG Diaz sa buhay na ito, kahit pa noong siya ay hindi pa ganito kamilyonaryo, mangutang. Takot sa utang si OG Diaz, sa totoo lang. Kung kami noon nagbabayad ng mga pahulugan, itabi mo si OG Diaz, hindi siya kasali. Sa totoo lang. Wala siya talagang hindi niya talaga mundo yung mangutang siya. Takot na takot siyang mangutang. Kung ngayon po ay meron man siyang pagkakautang, yun po ay sa bangko dahil nagdi-build and sell po siya. At yun naman po talaga ang tamang rekutito sa pag-nenegosyo ng build and sell. Isasanla mo yung lote para ipampagawa mo ng building. Yun po. At nakababayad po siya on time. Nasa oras po ang pagbabayad ni OG Diaz. Hinahamon niya ngayon si Rostom, kailan ako nagkautang sa iyo? Ang burden of proof ay nasa iyo dahil ikaw ang accuser. Totoo naman yun Yung nag-a-accuse, yun ang magpapatunay. Siya dapat ang maglabas ng ebidensya kung gaano katotoo yung kanyang ibinibintang sa kapwa niya. Walang utang si OG Diaz sa'yo. Ewan ko kung saan lupalop ng bayabasan mo nakuha yan. At kung ngayon mo sisingilin si OG, kahit siguro 1,500 times, kaya ka na niyang bayaran. Ayun! Ining hindi kailangan ni OG na maningil para lang lumakas ang viewership ng kanyang YouTube vlog. Hindi kailangan niya ni OG Diaz dahil nakapag-ipon na siya ng sobra pa sa sapat sa kanyang pagsisikay, pagsisipag, pag-arte, pagsusulat at pagiging manager ng mga sikat na artista. Kaya sabi niya, ilabas mo kung kailan, magkano at saan kita inutangan. Ang burden of proof ay na kay Rostom Padilla. Di ba naman, Romel? Correct. At saka ang pagkakakilala ko kay OG Diaz, masilop talaga yan. Itsura pa lang ngayon. Makikita mo, napakasimpleng tao pero alam mong makapalang bulsa, may ipon na tao. Alam mo, napakasimple niyan. Hindi mo pakikitaan ng yabang yan sa katawan, sa lahat. Pero pag nakita mo naman ang kanyang bahay, doon mo makikita na talaga, eto yung bunga ng kanyang... Pag nakita mo ang bank account ni OG Diaz, isa lang ang masasabi mo, sana all. Di ba? Sana all. Ay, ako patapos na ako sa Bikenemen. Madalas. Di ba? Okay. Baka masinop na tao yan kaya nakaipon ng bonggang-bongga. Oo. At magandang hapon kay Mama Sel at kay Dan Clavesillas ang aking anak-anakan na nagsabing dapat po na i-demanda ni OG ang ilusyonadong bakla na yan para madala, sabi niya. At eka naman ni eka taga Nueva Ecija talaga. Eka naman ni Tita Julie Paras, yang si BBGH aka Rostom, talagang matindi ang pangangailangan ng Ningning, kaya kung ano-ano na lang ang ninangaw-ngaw. Kung ako sa kanya, mag-TikTok na lang siya. Sus, sabi ni Tita Julie Paras. Di ba nga naman? O para naman may say-say yung buhay niya, mag-TikTok ka na lang. Ipadala mo sa Tutuktuhin o kaya ay sa programa ni Kuya Rafi. Mag-TikTok ka, padala mo doon. Di ba? Mas may maaano ka pa. Aris Bagtas at SP, magaling na pintor, magandang hapon. Hello. Oo.
Nako, mag-TikTok ka na lang. Ipadala mo sa Idol in Action. Di ba? O kaya kay Willie Revillame, magkakadatong ka pa. Ngayon inilantad na niya kung magkano. May mga level-level pa pala yun. May $99, $199, $299. Ngayon, sasabihin mo, hindi mo pinatataas ang views mo para magkapera ka. Ba't naniningil ka? Di ba? Saan ka nakakita ng YouTube channel na may membership fee? Kaya ka natakot kasi galit na galit ang buong mundo sa iyo. Hindi mo kinaya, umaringking ka sa sakit ng mga salita na itinatapon sa iyo, pabalik sa iyo. Yun ang totoo, di ba? Nako, hindi tipo ni OG Diaz ang mangutang. Siya pa nga ang inuutangan. Tita Nene, parang kasama mo naman sa bahay si OG Diaz. Nasa mid ako kay Tita Nene. To the max talaga yung kanento. Oo, conviction talaga. Grabe na din talaga. Conviction. Ipacheck lang ng attendance po. Buhay na buhay. Attorney Bruce Rivera na nagpatakbo sa ER ng isang ospital kahapon. Dahil biglang nanakit ang tiyan. Sumakit ang tiyan niya kahapon. Hindi naman daw siya nagdadalang tao. Di naman siya nag-iinti. Basta sumakit daw ang tiyan niya. Ano yan hindi naman anxiety attack, tension. Tension, di ba? Kung marami kang iniisip, attorney. Siguro depression na nakaraang araw. Wag na, hindi ka naman magiging lawyer na magnonotaryo. Wag na, diyan ka lang, hindi totoo yun. Oo. Hello, Nay, miss na po kita. Alex Alarcon. Uy, Alex Alarcon ng Juicy. Anak, I miss you too. Mahal na mahal kita. Staff namin sa Juicy, si Alex Alarcon. At sabi naman ni Randy Balaguer, Mama Lydia, Mark Valencia, magandang hapon po. Ang nakakaloka, Nay, para magkwento siya sa iyo ng buong detalye ng claims niya, you need to pay him on YouTube. Ang cheap! Sigaw ni Randy Balaguer. Alam mo, doon daw sa huli, sa pagbalik na nila ni Piolo sa Pilipinas, ang kanyang kwento. At syempre, may mga kasunod pa yon, di ba? Nandun na siya sa, 12 hour daw ang biyahe from LAX to the Philippines. Pagbaba daw na aeroplano, tumawag na agad sa kanya si Piolo, aka Jonathan. Para pa niyang pinalalabas si Piolo at sa kanya. Actually, yung mga kwento ko na, di ba? Yung atat, yung Jonathan yung atat. Oo. Alam mo, meron pa bang mas kakapal na sangkalan sa mukha ni Rostom? Nakakaloka siya. Kung anik-anik na lang ang mga pinaggagawa. Tama dito si Randy, no? Nako, saan ka naman makakakita? Ikukwento mo yung claims niya. You need to pay him on YouTube. Wow! Sabi niya, ang cheap! Sabi ni Randy, parang nakikinig ako si Randy Balaguer habang sinasabi niya yung, ang cheap! Di ba? Para mabawasan ang bashers, Nay. Oo, yun na. Nay, bakit po hindi natuloy si Luis Manzano sa TV5? Thanks po, sabi ni Ogie Narvaez Rodriguez. Mamaya ha, sasabihin ko yan. Pero dito muna tayo kay Ogie, anak ka. Nay, anong nagpapabayad ng membership fee si Rostom? Ano yun? Bayaran ang kwentong hangin? Tama, Attorney Bruce, ganun. Hindi na raw for public consumption ang kanyang pagkukwento. Hindi na pampubliko ang kanyang YouTube vlog. Kailangan mag-register ka. May membership fee. Bayaran mo. May ayon sa ano yun, may level, $99, may $199, may $299, $295. Yan ang tama sa iyo. $295 ang halaga mo. Okay. Totoo yun. Kasi siguro hindi na niya kinaya yung gamit ng publiko sa kanya, yung mga bashers, lalo ng grupo ng LGBTQ community. Talagang bash sa kanya. Hindi na niya kinaya. Ano nangyayari sa trans na yan? Kung depressed siya, huwag siyang mambulabog ng mga tao dito sa Pilipinas. Bulabugin mo dyan sina Brad Pitt and
Lebron James. Huwag kang dyan, palibasa, Laotian deep ka na, Rostom, sabi ni Boy si Karagoy. Ay, grabe. Alam mo, para mapansin ka kung sino dapat mong kalabanin, yung Lolo Trump mo, makipag-argumento ka sa Pangulo nyo dyan. Diba? Pag tinanong mo siya, bakit hindi naniniwala sa health protocol? Ano yung pinagsasasabi mo? Mga ganon. Magtalo kayo ng Lolo Trump mo. Tapos paalisin siya dyan. Paalisin siya doon na. Saan siya gugo? Doon naman siya magpunta sa Inglaterra. Yung Prime Minister naman doon na awayin niya. At ang the height, tinapon siya sa China. Ayun. Diba? Paano? Nako, ang pinakamatindi, Japs, pag pinadala siya sa Korea. North Korea. Sa North Korea, bibida siya sa pelikulang, diba? Yun ang talaga, baka siya ipasok doon sa kulungan na aso. Ang layo nang narating niya. Sandali bago tayo mag-break. Sabi ni Dan Clavesillas, Nay, imbitahan niyo po si Bibi dyan para marinig niya po ang mga magaganda na sasabihin sa kanya ng mga CFMers at ng mga taong bayan. Tingnan natin kung makatulog pa siya, sabi ni Dan Clavesillas. Anak, yung malayuan nga, hindi na niya kinakaya. Kaya may exclusivity na ang kanyang bag. Diba? Tapos magdi-deny ka, hindi mo kailangan ng datong. Hello! Magbabalik po mga kapatid ang ating programa, ang inyong programa. Ito po ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Na 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 my Christy. Na 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 my Christy. Black Beauty Silk Conditioner, Black Beauty Gold Shampoo, Black Beauty Crystal Anti-Dandruff Shampoo, Black Beauty 2-in-1 Shampoo and Conditioner, at Black Beauty Hot Oil with Vitamin E. Mga epektibong produkto mula sa Black Beauty na mabibili na po sa mga leading drugstores, department stores at supermarkets nationwide. Lovely Look Hairspray, may swabbing amoy ng French perfume. Ang Lovely Look Hairspray ay walang pinipiling klima at panahon. Magagamit sa lahat ng okasyon. With Lovely Look Hairspray, ayusin ang buhok mo sa formang gusto mo. Istilong buhok ganda. Mag-Lovely Look Hairspray ka na. This is Polly Chan. I've been a bank and wealth manager for more than 30 years. So, believe me when I say that health is really wealth. Ang MX3 tested and proven na may alpha, beta, and gamma mangosteen that helps keep me going with my healthy lifestyle. Health is big investment. Good thing I'm extraordinarily healthy with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagdas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang himpilang ito. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Magsasama ang isang programa na babago sa tunog ng FM radio. Exclusive sa 92.3 News FM. Abangan! May maililihim ba kay Nanay Christy? Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso. Ako po si Johnny Danao para sa Christopher Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, maraming salamat naman sa Altered at pareho kami nakayupo. At kay Johnny Danao. Alam mo, merong nakikinig sa atin ngayon na mag-asawang sikat at magagaling na singers habang nasa kotse sila. Sa totoo lang. Favorite ko ba yan, Nay? Favorite ko yan. Kakantahin ko kahit hindi ko mabigyan ng hustisya, ha? Sige, Nay, go! Parang di ko yata
Oh, di ba? Okay, nakatutok po sa atin ngayon sina Ding Dong Abanzado and Jessa Saragosa. Kaya lang, nagpauna na si Jessa. Siya nakikinig, si Ding Dong tulog. Okay. Okay, sabi niya, "Hi nanay, kumusta po kayo ni Romel? Nakikinig po ako sa inyo ngayon. Nasa sasakyan po ako na. Si Ding Dong po kasama ko din ngayon pero tulog." Ano nay? Sabi niya, "Sana mapakinggan niyo po yung hit single po ngayon ni Jada and Darren Espanto." Naku, pinagtanggol natin si Darren isang araw. Napagkaganda-ganda ng boses ng Bagets, di ba? Okay, ang sabi niya, hit single po ngayon ni Jada and Darren Espanto. Kantang sinulat po ni Ding Dong 27 years ago. Paano ko po isesend sa inyo, Nay? Anak, si Japs Jersin ang bahala dyan. Ipadala mo sa kanya, ipadadala naman niya kay Tita Cherry Baile para marinig ng ating mga listeners, ng ating mga viewers. Alam mo, manugang, apo ko na ba si Darren, Jessa? Pakisagot mo nga ako. Apo ko na ba siya? Magmamano na ba siya sa lola niya? Tanggap na ba talaga ng inyong pamilya? Nasa Calgary, no, Canada ngayon, si Darren Espanto. Yes. Ayan. Buting bata, edukado talaga. Tapos mabait, mapagkumbaba. At yung mga huli ko nga napanood na performance niya sa Asap Natin to noon nasa Calgary siya. Ang ganda-ganda na ng boses. Grabe. Binatang-binata na talaga. Oo. Sabra. Yes, totoo yan. Naku, Jessa, ganun ang gagawin mo ha. Anong cellphone ni Japs na ipapadala niya sa iyo na, "Nay, best friends lang po sila ni Jada." Naiinis naman ako eh. Oh, bagay na bagay sila. Si Jada at saka si Darren, bagay na bagay naman. Magbe-blend pati ang mga boses. Grabe, di ba? Ayan. Singer. Japs, meron ka number ni Jessa, syempre, dahil nagiging talent natin siya sa mga ng backstage, di ba? Text. Oo, text mo na siya agad para maipadala na sa iyo kagad. Nang maipadala mo na rin kay Tita Cherry Baile, di ba? Yes. Ah. Nanay, meron pong pinababati si Cesar Laino. Okay, Na go. happy birthday daw po kay Barangay Chairwoman Luz Bininda Maga ng Barangay Mercedes, Catbalogan City, Samar. At si Bruno, hello friend. Ganon. Mag-iingat kayo dyan sa Catbalogan, Samar. Oo. Eto, ate, pakihay nga po kay Miss Jessa. Sana'y maturuan ng puso ko, nalimutin ka ng ang sakit ay di na madama. Lyrics to ng kanta ni Jessa, di ba? Paborito ko pong kanta na yan. O kinikilabutan po ako. O sana'y maturuan ng puso ko na limutin ka ng ang sakit ay hindi na madama. At saka yung umuulan, ano to yung title nun? Tama ba? Kapag umuulan ba? Yung ganon. Ang ganda-ganda rin yung song niya na yun. Sobra. Oo. Okay po, nanay. Thank you po, sabi ni Jessa. Mga batang hindi nakalilimot kahit kailan. Sa totoo lang. At napakadaling kausapin. Yun ang tungkol sa show. Nagkaroon kami ng benefit show para kay Rico J. Puno ba? Kay Rico J. ba yung una natin? Yung sila ni Ding Dong ayaw tanggapin yung honorarium. Pangalawa na kay Rico J. Sino yung una natin, Japs? Sana maalala mo, Japs. Doon una, tapos Bernie. Ha? Nauna po si Rico J. Nauna si Rico J. Tama kay Rico J. Kasi si Bernie Bernardo yung pakalawa, no? Okay. Ayaw nilang tanggapin. Kulang na lang maghabulang kami sa kahabaan ng Tomas Morato. Oo, talaga ayaw nila. Nakakaloka. Meron talagang mga ganyan na aminin natin. May mga artistang ganyan na ayaw tumanggap. Yung pakikisama lang dahil sa respeto at pagmamahal. Alam mo yon, nakakatuwa yung gano'n. Ang sarap ng pakiramdam. Yes. Kaya naman mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin si mag-asawa. Matatagumpay pa rin. Diba? Sabi ni Tita Nene Olanday, Tita, bukod sa maganda na ang boses ni Jada, ay napakaganda pa niya. Kanino magmamana? Di sa dakilang nanay. Diba? At ang tangkad na bata, matangkad na bata. Pag wala na ang ulan, pag wala na ang ulan, sabi ni Bradley Guevara,
Sa Pepito Manaloto, Jessa Saragosa. Si Didi. Oo, si Didi. Oo. Ayan. Na binuutangan ni Ronnie Henares. Okay, sabi ni Attorney Bruce, ito, seryosong comment bilang LGBTQ. Ibinababa ni Rustom Padilla ang antas ng mga Becky. Kasi kung pinamamalita niya ang mga kwentong sexual, totoo man o hindi, nagpapakita ito ng kawalan ng respeto sa kapwa. So bumababa ang tingin ng mga tao sa buong LGBTQ community dahil sa kanya. Seryoso to. Mula sa isang abogado. Ito, Gemma, ang papalitan. Okay. Naku, nagpapapalit ako na. Okay. At sabi ni Louie Tolentino, of course. Louie and Pearl. Pearl Hernandez. Nay, nakaabot din, nakatutok din, Nay. Ayun. Busy raw sa pagpaplantita-plantito. Talagang plantito si Louie Tolentino. Parang sila Nanay Lore at Pikes, di ba? Pikes Dizon. Mga plantito at plantita, di ba naman? Okay. Hay nako, mas maganda pang panoorin ko ako magbablog libre pa, sabi ni Attorney Bruce. Hindi ko na po yung padala dyan. Andyan na? Pinadala na? Okay, pakipadala na kay Tita Cherry para maikasan na natin agad-agad. Okay. Ano to? Nako, kana lang sa ano to? Sa crash landing. Ay, okay. Oo. Minsan hindi maintindihan sina mag-text, nagkakabuhol-buhol. Oo. Nay, sa totoo lang, mas di hamak na may mas madrama ang kwento ko, libre pa. Sabi ni Attorney Bruce. Ay! Oo. Ayan. Napaka-ilusyonada talaga ng talyada ka. Oo. Rustom, gutom lang yan. Membership fee, bili na lang ako ng bigas. Sabi Boy si Garagay, naku, nagagalit siya. At sabi ni Lara May, Nay, palibhasa po ay hindi nyo na rin pinapansin ang pagkahol ni Bibi. Kaya naman pinoprovoke po talaga niya kayong lahat. Ayan, manager ni Sir Rafi Tulfo may utang. Manager ng mga sikat na artista may utang. Hay, nakakaawa naman po. Lahat na lang po pinapansin, binubulabog nga naman, di ba? Oo nga naman. Hindi, tsaka Laramay, si OG Diaz, kilala namin. Kami, tapiton ng utang si OG, takot sa utang. Yan ang totoo. Ayaw niya sa ganyan. Okay, naku, maniniwala lang ako sa kanya kung i-cross-examine ko siya at makasasagot siya na di pumipintig ang malalaking ugat niya sa kamay, sabi ni Attorney Bruce. Cross-examination. Sa litigation yan. Kung may direct, merong cross. Ang direct, yung lawyer mo, magtatanong siya. Pag cross, yung lawyer na kalaban mo. Di ba? Alam na alam ko, Roel. Alam mo talaga. Siyempre naman. Nanay, May tanong ako sa iyo. Teka lang. Graduate ako sa UOL, University of Litigation. Okay. Ano yung tanong mo bago tayo mag-break? Nay, ang tanong ko, kasi napapanood ko lang sa pelikula yun di ba? Yung cross-examine. Anong pakiramdam nun, Nay? Anong pakiramdam nun yung kino-cross-examine? Yung tinatanong ka ng kalaban ng abogado? Okay lang, basta presence of mind. Dapat, consistent ka. Dapat consistent ka. Kapag lalo pa si Attorney Bruce, Diyos ko, babali-balig ta rin ang kaluluwa mo yan. Kaya kailangan talagang, kung ano yung paninindigan mo, yun ang sasabihin mo, consistent ka dapat. Ang galing pa naman ng memorya mo, kaya kapasok na pasok ka doon, mananalo ka doon, ang galing ng memorya mo. Kung ano yung sinabi mo, mauulit mo yun Di ba, Nay? Ba't natatalo din ako kuminsan? Di ba? Nako, panapanahon lang yan. Weather lang yan.
Mga kapatid, sa atin pong pagbabalik, itutuloy po natin ang mga kwentong bayan. Diyan lamang po kayo. Ito po ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Na 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 my Christy. Na 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 my Christy. Sila ang babago sa tunog ng FM radio. Parating na sa Radyo 5. Malapit na. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. May malilihim ba kay Nanay Christy? Mahal na mahal kita. Christopher Min, mahal kita. Ako po si Archie D para sa Christopher Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. May maililihim ba tayo kay Nanay Christy? Wala sa damit, wala sa kulay ang pagmamahal. Nasa puso, nasa isip. Ayokong magkulong. Ayokong magluksa dahil ayokong isipin na patay na ang daddy. At dahil ikaw, Ate Christy, handa kang lumaban ng patas. Ako po si Maricel Soriano para sa Christy per Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, balik po tayong muli mga kapatid. Archie D, direct from the USA. Maraming salamat at syempre salamat din sa nag-iisang Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Ayan. Okay, balikan natin. Ang dabi-dabi nagte-text tungkol kay OG at kay Rustom Padilla. Galit na galit siya pag tinatawag siya Rustom Padilla. Eh, mas gusto naman natin siyang tawagin Rustom Padilla, di ba? Okay. Mais na siya. Oo, eto siya. Kung totoong may utang sa kanya si OG Diaz, bakit ngayon na lang niya sinasabi? Di dapat noon pa. Kasi nga, binibira niya kayo ni Manay Lolit Solis. Nasaan ngayon ang totohanan sa sinasabi niya? Ako talaga, point blank, hindi ako naniniwala na nagkautang si OG Diaz sa kanya kung paanong gawa-gawa din niya ang kwento ni Jonathan. Yun ang akin. Alam ba niya na napakaraming pautang ni OG Diaz na hindi nga niya nasisingil? Kasi tinitimpla din niya yung kapasidad nung nangutang sa kanya kung kakayanin bang magbayad na. Merong iba na talagang lantaran, nagtatago na, iniiwasan na si OG. Hindi mo alam yan, Ruston Padilla, kaya huwag ka nagkagagawa ng mga kwento. At kung totoo na close kayo dati ni OG, dapat kilala mo siya. Diba? Dapat kilala mo yung tao na inaakusahan mo ngayon. At kapag nagpunta ka sa korte, tanong mo man kay Attorney Bruce at kay Attorney Jess Falsis, ikaw ang magpapatunay ng akusasyon mo. Nasa balikat mo, ang burden of truth ay nasa iyo para patunayan mo. Ikaw dapat ang maglalatag sa korteng yan. Hindi si OG ang dedepensa. Ikaw ang magpapatunay kung magkano, kailan ang utang niya sa iyo. Ganun yon. At siyempre, dahil invento mo lang yan, unang tanong pa lang ng abogado sa iyo, Julie Andrews ka na. Julie Paras ka na, huli ka na, sinungaling ka. Eh Diyos ko, yung makakwento mo nga, puro inconsistent eh. Sinabi mo nga ako, binibira-bira ko dati si Piolo Pascual. Pagka daw ako hindi binigyan ng pera, hindi ko titigilan. Alam mo ba kung gaano kalalim ang naging pagnananay namin ni Piolo? At kung totoong close kayo ni Piolo at may nangyari pa sa inyo sa pribadong kwarto, dapat na ikwento niya sa'yo na si Christy Fermin, pag binibira ako, sinusupalpalan ko lang ng pera. Ganon. Maraming nakakaalam,
abono pag Christmas para kay Piolo, pambili ng regalo sa mga press people na anak-anakan ko. Kaya wag mong sinasabi yung mga hindi mo kayang patunayan. Huwag na huwag. Huwag mong gawing pambenta ang aming panulat. Huwag mo kaming akusahan ng isang bagay na wala kang hawak na resibo o pruweba. Huwag na huwag. Diyan ka mababaw. Baon na ngayon paa mo pati katawan mo. Binabaon mo pa lalo ngayon. Sobra kang ilusyonada. Ha. Hindi kami friends na OG Diaz. Pero kung naalala mo ang utang ng more than 5 years ago, siya ang walang pera. Sabi ni Attorney Bruce. Oo, di ba? Pag ikaw inaatake ka ng depression sa kawalan, makakaalala mo talaga yung mga nangutang sa'yo. Na hindi mo na pinapansin, di ba? O kita mo, abogado nagsabi, kapag naaalala mo ang utang na sa'yo 5 years ago, ikaw ang walang-wala na. Tama ka dyan, Attorney Bruce. Lalo kung ilusyon lang. Okay. Sabihin mo kay Romel na kung alam lang nila pambeki ang pag-cross-examine ko para lang umaacting na Ate Shiawi sa biktima. Sabi ni Atty. Bruce. Oo, karupunin. Oo. Yeah. Your Honor, ganun kaya siya, si Atty. Bruce. I'm sorry, Your Honor, but the chuchu is telling a lie. May mga ganun kaya si Atty. Bruce. May tanong ako kay Atty. Bruce, nakasabrina ka pa rin ba pag nasa korte ka? Ayun na. Diba? Alas Shasha Padilla pa rin ba ang kanyang wig at ang kanyang makeup? Diba? Tama, di mo kilala si nanay. Ano to? Laging abonado, sabi ni Louie Tolentino. Butas ang palad ko, Rostom Padilla. Hindi ako boksingero na nakatikom. Nangungutang ako pero nagbabayad ako. At anong pakialam mo kung mangutang kami? Ikaw ba pinagbabayad namin? Utang mo nga, di mo mabayaran. Bayaran pa ba yung utang namin? Hello. Di ba? Nakakaloka ka. Ayan. Ako yung seryoso ni Atty. Bruce. Nabasa ko na to Okay. Aha. Ano ba itong... Nako, ayoko to. Nako, Bonggacho. Hindi ko na... Japs. Inulit ni Bonggacho. Ay, Rain Cortez. Gising na. Gising na. Bakit kaya hindi itry ni Bibi magsuob? Ano to? Nausog? Nakulam? Hindi mag-usog? Magsuob. Okay. Naaawa ako sa burden laden na si Rostom. Sana maging positive na lang siya. Wag lang sa coronavirus, sabi ni Bonggacho. Ay, Mami Tess and Rain Cortez, mai-spell ay ka sa akin, Romel. Ay, na. Alam mo bang kanina nandito na ang cream dory? Ayan. Naglundag na napaka sariwang isda ang ginawa ni Mami Tess at may kasunod pa raw na adobong pusit na gumagalaw-galaw din. Nako, Rain and Mami Tess, maraming salamat po. Thank you. Meron pa akong isang pasasalamatan pero ito, na-booking niya na ako ang nag-order nung bayaran na. Kasi meron kaming pinagkakaguluhan na isaw sa Take It Per Minute galing kay Maybell. Kaibigan nila kaibigan ng Take It Per Minute, lalo na ni Salve Asis. Ito yon, isaw. Laging sinasabi ng mga doktor, huwag kayong kakain ng mga street food, yung mga isaw, mga kwek-kwek, mga ganun, dahil di nyo alam kung ano ang pinagdaanan. Ito po ang klase ng isaw na talagang dumaan po sa isang malinis na proseso. Isaw. Ito po yun. Si Chami talaga, pag umuwi ako, galing Take It Per Minute, Mama Tek, may isaw po. Sila ni Rebo. Isaw ng isaw. May isang produkto pa pala to. Isaw din, pero yung sa baboy naman, yung bituka ng baboy. Parang ganon. At eto na, natakam ang Chami, umorder ng crispy pata sa isaw.
Di syempre, sabi mo sasabihin na, apo kita ha, wag na wag ha, kasi hindi pa babayaran pag ako. Okay, so gumawa ng drama si Chami, na I get to watch the product in 50 per minute, ganon-ganon. Tapos nagpaano na nga siya, nagpa na. Ako ang nagbayad. Ako ang nagbayad. Tinanong ngayon, nung may-ari ng produkto kung sino ang tumawag si Mabel. Nanay, ba't naman ganun? Hindi nyo pa sinabi na, wag anak, hanap buhay to. Lahat tayo, kailangan mabuhay. Hanap buhay yan, hindi hanap patay. Masarap ang produkto mo, kaya tinatangkili. Yun lang yun. Pinsang buo pala ni Jap Bibas. Pinsang buo pala ni Jap Bibas, si Mabel. Si Just Jap Bibas natin. small world. Kaya salamat po sa suporta, sabi niya. Nako, nakakaloka. Ang dali-daling umorder. Itinext ni Chami sa akin kanina kung paano daw. Paano ginawa mo? Sabi ko kay Mabel. Ganito lang daw ang ginawa niya, sabi ni Chami. Okay, ano ba yung pagkasabi ni Chami? Basta nag-ano daw sila, nag-chat daw sila. Sabi niya, nag-chat lang daw sila, sabi ni Chami. Okay? Tapos, ano daw, nag-order na siya. Tapos sinabi na niya yung address niya. At saka yun daw, ano, yung term of payment, parang ganon. Right. Hindi daw mo-play na, hindi natin mo-play. Okay lang. Hindi naman ngayon yung jobs eh. Okay lang. Hindi kasi, kahit sa ibang araw, kasi mamamute tayo sa FB at saka sa YouTube. Okay, Jessa. Inaabala ko ni Jobs. Ang komunikasyon nila ni Tita Cherry, hindi raw po pwedeng i-play yung song ni Darren Espanto at saka ni Jada kasi mamamute daw kami sa FB. Oo nga pala, sa YouTube. Oo nga pala. May ganyan nga pala ngayon, kaya dapat mga original ang pinatutugtog natin. Hindi commercial songs. Ayun, Jess, pasensya na ha. Kami na lang siguro ang makikinig. At susulatin ko na lang kung ano ang, kung gaano kaganda yung song. Yun yon. Okay. Bibi Gandang Hari. Si Nanay Christy ang may-ari ng isang poste ng bahay ko. Kaya wag kang kineso, sabi ni Louie Tolentino. Ay, iba. Pilipino. Si Nanay Christy ang may-ari ng isang poste ng bahay ko. Kaya wag kang kineso. Alam mo, marami talagang ano yung mga nakakakilala talaga. Siyempre na Tita Rexy Chanko, hindi mauupo lang basta. Hindi mauupo basta. Ipagtatanggol ka talaga dahil kilala ka nila. Nakorostom, grabe kang mag-akusa kay Tita Christy at kay OG. Wala ka namang patunay kung totoo kay Medora. Si Tita Nene Olanday, ganun natin. Para lang kayong nasa komedor na nagchichikahan at nagpapapak ng dimples and mango cube candy. Sabi ni Magay, ayan, Tito David sila na nagsasabi ng mango cube candy. Ng Coco Food at saka ng Nutianle Asia Corporation. David and Jel, naku, napakasarap naman kasi ng produkto nyo. Eto na nga, si Tita Rexy. Eto ayan. na. Speaking of. Naku, kapatid, wag intrigahin si OG Diaz ni Bibi, no? Baka bilhin siya ni OG ngayon din. Talaga si Tita Rexy nagalit. Baka bilhin siya ni OG ngayon din. Di ba? Nay, kahapon ang ganda ni Attorney Bruce Boljak. Very Jaja Padilla. Nasa noon niya ang brilyante ng tubig ni Amihan. Kaya mo ba yun, Bibi? Oo nga, may brilyante siya sa noo kahapon. Yung brilyante sa tubig ni Amihan ng Encantadia. Pero kanina, gumising na naman ang anak ko ng alas 4 na madaling araw. Maganda na naman siya kanina effort. Nag-effort to. Pero habang nag-e-ere siya, urinola pa rin siya sa tapat niya. Yun, di ba? Di ba naman? Opo, tama po sinabi ni Jobs Nanay. Kaya din po kami hindi makapag-upload ng mga gigs namin kasi laging namumute. CPR ni YouTube. Ay, ganun pala talaga.
Sabi ni Jessa, okay lang po nanay, maraming salamat po. Naman Jessa, thank you sa pangunawa. Okay, nako. Ay, si OG nag-text. Thanks, Atis. I'm listening, hehehe. May utang nga sa akin ng isang friend ko, 5 million plus. Oh. Ayan si OG. Oo, nakikinig pala. Sa totoo lang naman kasi, di ba? Naku Rustom, wala kang credibility pagdating sa mga pinagsasasabi mo. Wala ka ng credibility kay Jonathan. Wala ka pang credibility sa amin tatlo ni OG at ni Manay Lolit. Wala ka pang credibility sa utang ngayon. So, paano na? Ano na lang ang credible na sasabihin mo? Walay na, di ba? Walis-walis na. Wala na. Walis-walisan. Okay. Mamaya naman po, ayan, ako, grabe, ang dami nagagalit kay Rustom. Totoo ang sinabi ni Tita Rexy, kaya kang bilhin ngayon ni OG right now. Nako, in English lang yung ngayon din. Right now. Oh, di ba? Jo, thank you. Maraming salamat. Thank you. Nick Masangkay, Joe Florendo, Jun Morondos, Louie Tolentino, si Naning, lahat kayo ng mga pintor na Pilipino. Salamat sa inyong panunod ngayon. Mag-iingat kayo mga anak. Magbabalik po agad-agad ang ating programa at ito po ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Na 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 my Christy. Na 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 my Christy. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Mula sa ilang buwang pagkagarahe ng dahil sa pandemya, dagdag pampublikong sasakyan sa National Capital Region, balik pasada na. Madami sa ating mga kababayan ay balik trabaho din. Sinisikap ng Department of Transportation na matugunan yung pangangailangan ng ating mga commuters. Pag-angkas sa mga pribadong motor, papayagan na rin ba? Meron tinatalakay ang IATF. May technical working group na ginawa dyan kasama ang DOTR. Tinatalakay yung suggestion nila, no? Mga pumapasada ba ay sapat ang bilang para manggagawang Pilipino ay maisakay? Maserbisyuhan? Ang UP Express, kasalukuyan na tinatapos ng LTFRB yung kanilang guidelines. Ganun din, kasama pati yung mga traditional na jeepneys. Liko-likong gusot pang transportasyon ay kakalasin. Kaligtasan ng kumakayod na mamamayan ay papanatilihin. Mandato ng Department of Transportation is transportasyon, pero meron din pang kaakibat na responsibilidad. No? Dapat tumulong kami sa pangangalaga ng kalusugan. Isang public service announcement mula sa PCOO, DOTR, KPP at ng impilang ito. Kasama ka sa chikahan, CFM 92.3, Christy per minute, showbiz Pilipino, CFM. May maililihim ba kay Nanay Christy? Ikaw lang wala ng iba, sana ay lagi kang makasama. Kahit may utang pa. Ako po si Bildex. Ako po si Ellie. Mark po. At Motobogs. At kami po ang Bildex. Para sa Christopher Minute sa Radyo 5 92.3 News FM. Okay, maraming salamat naman sa Altitude Point 7. Ang tropa ni Rain Cortez ng Dimples Rice Crackers na uma-attitude point 9.2. O, may 9.2 kayo na. At syempre sa Bildex, di ba? Bildex. Kung paborito ko si Kenny G sa sax, siya namang, si Ellie, paborito ko naman siya sa violin. Kami ni na Doc Neil, ang aking anak, at saka si Pearl Hernandez. Ang gaganda daw kasi. Naku, tutukan ko nga yan. Ay, si James Vincent Navarrete. Eto, paminsan-minsan na lang siya mag-text pero sigurado makabuluhan to. Hi, si Nanay, si Nanay na naman. Simula ka agad. Si Nanay, hindi kailangan bigyan ng kahit sino para sumulat ng maganda para kahit kanino. Bagkus siya pa nga ang nagbibigay. Sabi niya, negosyo daw kaya dapat bayaran. Yun ngang laman ng mga
tindahan. Nakabinoboking mo naman ako, baka marami magbekenemen. Yung laman nga ng mga tindahan niya, pinamimigay niya. Hindi maganda ang tawag sa ginagawa mo, Rostom, at hindi ka rin dapat tawaging binibini. Ay, ang tapang. Hindi ka dapat, magagalang kasi dapat ang binibini. Parang maginoo. Di ba naman? Kumusta naman kayo ni Mama Dang naman? Oo. Nako, umano na. Humilera na ang mga tagapagtanggol ko. Eto na. Ayan na. Puyog na. Nakabuhay na sila. Eto. Kahit na prinsipyo, kahit nga maprinsipyo ang tao, katulad nyo ni OG Diaz Nay, ay idinadamay ng sobrang desperadong si Rostom Padilla. Tumigil na nga siya. Nay, naku, galit si Tito Manny, pinatulan si Rostom. Kahit daw mga prinsipyadong tulad namin ni OG Diaz, binubulabog nitong si Rostom, ano ba? Nakakaloka. At eto, si Randy Balaguer. Meron ding hanash. Meron ding hanash, si Randy Balaguer. Ang sabi niya, sisigundahan ko yon. Si Nanay Christie ang may-ari ng 2 pintuan ng Silang Specialist Medical Center nung na-ospital si Mama Lydia 2008. 2018. Kaya hoy! Sabi niya kay Rostom. Nakakaloka. Ano ba yan? Nala na talagang credibility itong balang to. Ang taong nababagot na gustong muling makahakot ng kasikatang hindi naman niya naaabot. Asahan mo, kahit mang gintong alikabok, pipiliting masalok. Ang lalim ito. Taray naman yan. Kahit ano ay gagawin, mapansin lamang. Kasi nga walang naniniwala sa kanya. Diba? Na-question, sino po ang mas deserving na tawaging binibini? Binibining Joyce Bernal or binibining Gandang Hari? Mas gusto ko ng tawaging binibining Joyce Bernal, huwag lang siyang lasing. Yan. Huwag lang siyang lasing. Dahil itong si Direk Joyce Bernal, kapag kalasing, walang kinikilalang kahit sino. Hindi niya kayang anuhin ang sarili niya. Hindi niya kayang ang kanyang kalasingan. Eto na. Meron akong pang-inggit sa'yo. Kagabi, nagpadala si Mama Chi ng Mama Chi's Kitchen sa akin ng tinapang kapak galing sa Abukay, Bataan. Kasi ang paborito ko si Linyase. Umuwi siya, sabi niya, Nanay, mas masarap ang tinapang kapak. Diyos ko, utang na loob ko po sa inyo ang aking agahan, Mama Chi. Naabalang-abala ngayon dahil sa mga umu-order ng kari-karing, kari-karing, ano nga yung sa, bagnet. Kari-karing bagnet. Sarap. Gumawa silang kari-karing bagnet. Ano pa yon yung sumusubo na ganon. Naku, teka, basahin ko na nga. Nakakalimutan ko kasi. Si Mama Chi. Mama Chi Spinach. Di ba? Yes, Mama Chi. Salamat po. Oo, ayan. Maraming umu-order sa kanya ngayon kay Mama Chi yun. Sige, bumati ka muna, Romel. May nahanap lang ako. Si Modesta Kigisawa ng Japan. Happy watching po. Si Angel Boy Santos. Magandang hapon po. Shoni Sebastian. Isama mo si Nestor Danos kanyang best friend. Ito, abalang-abala si Mama Chi. Dahil sa mga umu-order ng mga kari-karing bagnet sisig japs, yung masarap, at binagoongan. Yan ang mga produkto ng Mama Chi's Kitchen. Yun. Si Wenwen Saspa ang nag-makeup sa akin. Bukas paandar ang look ko. Humanda sila. Si Wenwen Saspa daw ang kaya naman pala ang ganda-ganda mo kanina. Oo, napakaganda mo kanina. Ang galing ni Wenwen, di ba? Maganda naman kasi
Kaya Oo, Sasha Padilla talaga, ano niya, kawagis niya si Sasha talaga. meron siyang anggulong Sasha nung bugbugin nung arkitekto, charot. Chos! Hindi totoo yun, ha. Una, hindi naman binubugbog si Sasha nung arkitekto. Chos ko lang yan. Tita, inggit naman ako sa agahan mo na tinapa at may pritong talong. Ay, Tita Nene, nagpaprito po ako ng talong talaga. At saka estrelyadong itlog. Ayokong banggitin yung isang term sa estrelyado. Pangit sa ere, di ba? Ay, ang sarap talaga. Masarap nga pala yung kapak. Kahit fresh yung kapak, ipaksiyo mo, napakasarap. Ginawa pang tinapa. Tapos, mamayang gabi, sorry Romela, nakaprograma na ang utak namin nila, Japs, sila Reo, na cream dory ang ulam namin, mantika lang, okay na ni Mami Tess Cortez. Teka naman. Diyos ko, sobrang inggit na inggit match na. Inggit match, nakalagay doon. Inggit match. Talaga, oo, totoo yan. Alam mo, panahon ng pandemya, tulungan talaga ito no? Ito ang panahon ng tulungan, ayudahan, pagpapagaan ng puso ng ating kapwa. Ito talaga yun no? Kasi ako, ganun din ako nagagawa din ako ng mga lutbang kahit paano sa maliit kong paraan magkaroon ng kaunting alaala sa aking mga kaibigan, di ba? Ganon din ako kahit hindi pandemya. Pero itong pandemya talaga ay panahon ng ayudahan, tulungan, pagbibigayan ng pag-asa, ganon yun. Ricky Petilla ng Leyte. Nako, ilang beses pong sinulat ng papuri sa mga kolom mo dati, sunod-sunod yun. Ordinaryong tao lang ako. Walang bayad yun at kahit na anong bigay. Kaya magtigil ka, desperadong Declus. Sabi ni Ricky Petilla ng Leyte. Okay. Nag-text naman si Mabel ng Isaw. Napakasarap ng Isaw. Nag-text siya. Sarap naman Nanay, nakakaiyak naman po ng sobra. Umiiyak na naman po sa saya si Papa at binati nyo ang aming product. God bless your heart po. Buong araw kaming nakahiga sa ulap sa ginawa nyo. Naku naman, alam mo, kapag hindi naman karapat-dapat, hindi namin talaga pinasasalamatan, hindi namin pinupuri. Pero yung isaw mo na tunay na pagkasarap-sarap, walang kalansa-lansa, napakalutong, napakasarap. Ito po ang isaw na wala po kayong makukuha sakit na anuman. Walang epidemya sa isaw ni Mabel. Sundan lang po nyo sa Facebook, i-saw. Diba? Ganun yun. i-saw. Mag-chat lang po kayo at darating po sa oras ang order nyo yung kanyang pagkasarap-sarap na crispy pata. Si Japs ang talaga, ang taga-pangal nung pinaka-sentrong buto sa gitna. Kay Japs yun. Oo, totoo yan. Kailangang maging maganda para may paandar, para hindi mawala sa ere. Alam mo, Attorney Bruce, ilang ulit ko nang sinasabi sa'yo, takot ang pumapatay sa tao. Huwag ka naglalagay ng multo sa isip mo. Kapag pinaniwalaan mo yan, madedepress ka. Tingnan mo ano nangyari sa'yo. Naiiyak ka, sumakit ang tiyan mo, namayat ka, hindi ka mapagkatulog. Hintayin muna ang pangyayari bago ka lumundag sa konklusyon na mawawalan kayo ng show. Diba? Wala namang sinasabi ang mga bossing Kapag may sinabi na, yun na yun. Diba? Okay. Kaya Bibi, tigil na, tama na, sabi ni Bossy. Okay? At sabi ni Bradley, basta ang alam ko na'y, wala pang Rustom sa Viva. May OG Diaz na sa Mariposa. Masikat pa si OG kesa kay ladlad na si Maruha. Pasmina. Sabi ni Bradley. Oo, nagagalit siya. Bakit ba ang daming sinungaling sa mundo? Kasing dami ng mga ilusyonada. Sabi ni Boyce. Mahal ni Boyce kasi si OG.
sinusundan niya ang vlog ni OG talaga at gusto niya. Nay, tumigil na si Backlash Rostom. Hindi niya siguro alam na ilang beses ninyong sinulat at pinromote ang pelikula ng pamangkin niya at nung collab team niya dyan sa CFM na wala kayong hinihinging kapalit. Witness ako ron, Nay, tampaling ko siya, sabi niya. Tampaling ko siya, sabi ni Ogie Narvaez Rodriguez. Kasi usapin ang pera ba? Nako, Diyos ko, Day. Pati hapunan mo, Tita Cream Dory. Ako inggit na inggit si Tita Nene Olanday. Kabisado niya, Cream Dory. Ang ulam namin mamaya galing kay Mama Tess Cortez ng Devil's Rice Crackers. Alam mo, Ogie Narvaez Rodriguez, yung malalakas ang loob na magsalita ng ganyan, kung ano-ano pinagsasasabi, walang tiwala sa sarili yan. Para kumita lang, mag-iimbento. Yun ba sabi, hindi ko kailangan ng pera? Hoy! Magbabalik po agad ang aming programa. Ito po ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. My Christy. My Christy. Ang inyong kinagigiliwang tambalan tuwing umaga, nasa Radyo 5 na. Abangan! Radyo 5, 92.3 News FM News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Generally reliable ang hawak na datos ng Department of Health sa COVID-19 cases sa bansa. Sa panayam ng programang Boljak sa Radyo 5, sinabi ni UP Octa Research Team member Professor Guido David na tumatama ang kanilang projection sa hawak na datos ng DOH. Paliwanag ni David, hindi tatama ang projection kung mali ang datos na pinagbasehan. Umaasa si David na makakamit ng bansa ang 500 cases a day pagsapit ng Disyembre at 200 na lamang pagsapit ng Enero. Sa kaugnay na balita, nagpositibo sa Coronavirus Disease 2019 ang 16 pang overseas Filipino workers. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, umabot na sa 10,339 ang tinabaan ng virus. Nakarecover naman ang 6,581 at death toll na 773. Ginagamit naman sa mga ospital sa iba't ibang mga bansa ang 2,985. At iyan ang mga balita. Ako si Jessica David ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Blended learning is a way of teaching that combines... Sa ilalim ng New Normal, naglatag ang Department of Education ng mga paraan para may pagpatuloy pa rin ng kabataan ang kanilang pag-aaral kahit nasa loob ng tahanan. We now call it blended learning. One, there will be printed material. And the second approach, online learning platform. Those homes which do not necessarily have connectivity may have television and radio-based instruction. Dahil kaligtasan at kalusugan pa rin ang una. With blended learning, there will be no face-to-face classes and sessions until we are assured of the safety of our children and our teachers. Edukasyon na hindi pababayaan habang COVID-19 ay patuloy na nilalabanan. With blended learning, we are offering opportunities for children to continue their studies and their learning. A message from PCOO, KBP, and this station. May malilihim ba kay Nanay Christy? Ako po si City para sa Christy for Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM.
anak niya. Mula noon. Magandang kama na Japs. On air na kami. Japs. Ay, on air na. May binabasa si Japs. Maraming salamat, Archie D. Direct yan from the US of A. At syempre, hindi po siya taga-Nayon, hindi rin taga-bayan. Siya ay taga-syudad, Miss City. Ang sarap niya ipakilala kung fiesta, no? Eto na siya, di ba? Hindi siya taga-Nayon, hindi taga-bayan. Kakaloka. Miss City na napakaganda ng boses, di ba naman? Okay. James Vincent Navarrete, maraming salamat. James Ignacio na, si James. At saka si July Panganiban of Hearts. Thank you very much. Of course. Cake of Hearts ni July Panganiban sa Las Piñas. At si James Ignacio na nakita ko ang mga TikTok. Ang galing-galing ang sexy-sexy pa ng damit. Happy lang, di ba, Nay? Good vibes. Nay, pakisabi po kay Rustom, kahit Joey Nombres. Nay, pakisabi po kay Rustom na tumigil siya sa pagbibintang ng patungkol sa pera sa inyo. Kung ayaw niyang kuryentehin ko ang tumbong niya. Seryoso po ako. Grabe naman yun. Alam mo, Bonggacho, may kapartner ka na. Si Direk Joey Nombres. Ano mga anak ito na umaangat kapag ang nanay nila ay minemenos at pinagbibintangan. Dahil kilala ka nga, parang ganon. Alex Sumayo, masarap nga yan, Nay. Sobra, pati yung crispy pata nila. Ay, ito yung sa isaw, sabi ni Alex Sumayo. Oo. Kaming mga loyal forever CFMers na taga Palolete, pagtatanggol ka namin, Nanay Christy, sabi ni Ricky Petilla. Naku naman, nambubulabog naman ako pati ng mga taga Palo, kawawa naman sila. Si Alex, hello mo, Ate Tina Roa, miss ko na kayo. Si Alex Alarcon. At si Aris Bagtas, Nay, naalala ko pag Christmas party natin ng mga motor, ako ang host, umuulan ng papremyong mga appliances na ubod dami at di matapos-tapos na pera. Sabi ni Aris Bagtas, anak, noon yon. Pero ngayon, ano na? Paano na? Noon yon. Salamat, Aris at SP. Okay. Anong pinagsasasabi ko? Ayoko to, hindi ko pwedeng anuin to. Hindi na rin siguro kumakain ng backless na paglilipasan ng gutom. Kaya kung ano na lang yung kwento. Di ba? Sabi Tita Julie para sa Ate Teng, dapat pasalatan ka ni Rostom dahil sa CFM na pag-uusapan ulit siya. Sabi ni Tita Julie para. Oo nga naman. Di ba naman? Okay, sabi ni Nay, hindi ako nag-aksaya ng oras na panonood kay Bibi. Hindi siya pleasant panoorin. Mas tumututo pa ako sa Chika pa more. Libre na, super saya pa. Happy 5th month sari, kapatid na Romel. Sabi ni Ogie Narvaez Rodriguez. At ganun din ang sabi ni Attorney Bruce. Attorney Bruce Rivera. Salamat po. Salamat po sa Happy inyo. month sari daw. Naku, talagang mahal na mahal ka. Sila Louie nakatutok din sa'yo, di ba? Opo, Nay. Madami po sila. Sina Lara May ba? Tumututok din sa'yo? Ay, Lara May Abrito. Hindi po sila Lara May, gora na kayo. Gora na kayo, Lara May, para tumaas ang views ni Romel Chica. Salamat diba? po, Nanay. Totoo yan. Okay. Nako, eto na. Si DJ Mo Twister, numero 1 user. Ay, ano kaya ito? Please don't mention my name. Yan, DJ Mo Twister na yan, numero 1 user. Yung mga pinanririgalo niya kay Rian Ramos, kiyeme-kiyemeng siya bumibili pero galing kay Dr. Vicky Bello at kay Hayden ko. Ay. Okay. Di ba close kuning siya doon sa mag-asawa. Oo, para lang sasabihin niya, Miss Vicky, I'm gonna gift someone with chuchu. Ganun. Alam mo naman English ni Mo. Very contagious, di ba? Ganun. User nga, pagka ganun. User nga. Tuyot na siya, Nay. Tapos puro ugat.
Pasmado ka ba, Bibi? Gandang hari. Sabi nga ni Alwin Ignacio sa column niya sa sa Abante, tuyot na tuyot ka, magdagdag kulang na kulang ka sa collagen, sabi niya. Di ba may nakadate siya? Nagpanggap siyang girl nga, di ba? Nakita yung kamay niya, laki-laki, tsaka yung mga ugat niya, lalaki. Walk out yung kadate niya. Ayaw ni Daddy Wawi Rojas, di ba? At saka nanggaling na rin sa kanya rin na kay Bibi na sabi niya, maganda ako, tuyot lang nga. Sabi niya. Hindi, huli ko siyang nakita, sabi niya, ang ganda-ganda ko, di ba? Inilalapit pa niya yung mukha niya sa salamin. Naghahanda siya ng pagkain ng aso niyang si Iman. Iman, eto na yung food mo. Ako nagbablog o naghahanda ng mga inumin at pagkain ng aso niya. Tapos sabi niya, di ba ang ganda-ganda ko? Ang mata ko, maganda. Ang nose ko, maganda. Ang bibig ko, maganda. Sa kabuuan, maganda ako, di ba? Ang ganda-ganda ko. At sikat ako, kaya ako nagte-trending. Oy, mahiya ka sa konsensya mo. Sikat ka, bakit laonjes ka na? Ayun. Diba? Natawa po ako sa kuryente. Si Gagay po ba yan ang prinsesa ng brownout? Hoy, Bradley si Direk Joey Nombres yun. Di ba? Okay, nako, eto pa. Rostom, kumain ka rin naman sa oras kapag may time para bumalik ang energy mo at ang takbo ng utak mo. OG Diaz, magkakautang sa'yo. Isang text mo lang nga ngayon kay OG, pauutangin ka pa. Yan yun. Yan si OG Diaz. At totoo yun, isang text lang, pauutangin ka niya talaga. Sino ang source ko? Ako source ko. Yung umiiyak ka nga sa vlog niya, diba, Nay? Yung kwento mo na kapag nakatutulong sa atin ng tao at sincero sa kanyang pagtulong, papurihan natin, pasalamatan natin, bigyan natin ng pagpapahalaga. Kasi ako nga, bago ako mangutang sa tao, nagdarasal pa ako. Lord, sana po pakituruan niyo po yung lalapitan ko na maintindihan ang pangangailangan ko. Ako, ganon talaga ako. Kasi kapag ayaw ng Diyos, hindi naman ganon na makukuha mo sagot di ba? Hindi. Maaaring tumuli, maaaring magbigay ng mga rason na mas matindi pa sa problema mo. Pero pag dinasalan mo, kaya mo lang ngayon, Romel, pag nangutang ka, magdasal ka. Alam ko na yun. Mamaya nga. Patry ko nga yun. Hindi, totoo yun. Lahat naman galing sa Kanya, di ba? Lahat ng nagaganap galing sa Kanya. Hindi nga ba? Ngayon, ang inikot ko, ang trabahong meron ka ngayon, yan ang pangarap ng nawala ng hanap buhay. Ang bahay na tinitirhan mo ngayon, yan din ang gustong mangyari nang walang matirahan. Ang kalusugan mo ngayon, yan din ang pangarap ng mga may sakit. Ang dami natin dapat ipagsalamat, di ba? Dapat nating ipagpasalamat yung mga meron tayo na wala ang iba. Di ba? Kaya lang, di ba, tao lang tayo, ang pinapansin natin, yung wala sa atin, yung hindi natin hawak, sa tayo. Naturalesa ng tao yon. Okay lang naman yun walang problema, di ba? Kaya lang, magpasalamat tayo. Sabi siguro ni Lord, kailan kaya ako makakatanggap ng dasal na puro pasasalamat? Ngayong panahon ng pandemya, kasi puro hingi no? Lord, kaya nga, di ba? Kami sa masamang sakit na ito. Iligtas niyo po kami sa COVID-19. Tulungan niyo po kami dahil nawalan kami ng trabaho. Siguro si Lord hindi na malaman ngayon ang gagawin kasi puro hingi. Puro panalangin na magpagkakaroon. Walang salamat po Lord. At sobra pa ang aming nasa bulsa. Iilan lang ang makakapanalangin nun. Di ba? At saka lagi po kapag nananalangin po tayo, simulan po natin ito ng pasasalamat bago tayo humiling. Pasasalamat muna, pagpapatawad, hiling, at pasasalamat ulit. Ganun yun Totoo yan. Sige lang magsalita, kainom lang ako. Ganun yun, mga kapatid. Kasi ako pag nagdarasal ako, yun ang pattern ko. Pasalamat muna. Tama naman yun. Pasalamat muna. Tapos humingi ng tawad at yun yung pong mga dahilan bakit yung mga kahiligan mo na tapos pasalamat kasi Chris
claim it na kagad. Patawarin niyo po ang aking mga nagagawang kasalanan, sadya man o hindi. Di ba? Depende sa interpretasyon ng nakakatanggap. Kaya sadya man o hindi, kalabisan o kakulangan, patawad. Correct. Ganun lang, di ba? Romel, papalapit na tayo sa dulo ng walang hanggan. Magbabalik po agad ang inyong programa. Ito po ang Christy Fermin. Mwah. My Christy. My Christy. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Philippine Statistics Authority. Ang 2020 Census. Ngayong Setyembre na. Sama na. Census na. Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 Census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahan sa Pilipinas. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Makiisa sa 2020 Census para sa patuloy nating pag-asenso. Sara Geronimo po nagsasabing, sama na! Census na! My Christy. My Christy. Christy per minute na naman. Puno ng chismis pero may pangarap pa. Dahil Christy per minute na. May ba kay Nanay Christy? Ako po si Simon. Ako po si Olan. Ako po si Froy. At ako po si Peewee. At kami po ang Jeremiah para sa Christy per Minute sa Radyo 5 92.3 News FM. At siguradong hindi kayo manghihinayang. Ayun! Back to back na musika ng anak-anakan. J. Joy Jim Jimenez ng J Brothers and of course, ang Jeremiah. Maraming salamat sa inyo. Nako, Nick Masangkay, magandang hapon. Kahapon, late na ang text mo nung pumasok. Nag-aalis na ako ng makeup. Ano ba yun? Okay, at si Boycie, Lord, sana bigyan kami ng ayuda. Puro ganun ang dasal ngayon. Sabi ni Boycie, pagbigay daw ng ayuda, ganun daw ang mga dasal ngayon. At lahat naman ay nabibigyan ng Diyos, hindi ng gobyerno. Okay. Nako, eto na. Nako. Okay. Pag-usapan nga natin ito. Laman kasi ng mga pahayagan to ngayon. Si Maine Mendoza, binabash ng mga Aldab fans nila ni Alden Richards. Kasi daw itong si Maine Mendoza, ano kasi to itong babaeng to, itong girl na to, patagilid dito kung sumagot. Puro patambis ito Meron siyang kokontrahin pero hindi niya ililitaw yung ulo. Hindi litaw ang katawan pero litaw ang ulo. Parang ganon. Binabash siya kasi sinasabi ng mga fans nila ng Aldab siyang utang na loob kay Alden Richards. Parang gano'n. Never niyang pinakawalan sa alinmang pagsasalita niya na pinahahalagahan niya yung kanilang love team ni Alden. Pero alam mo, natatandaan ko, may mga interview naman siya na natutuwa siya dahil nabuo yung kanilang love team ni Alden, di ba? Hindi lang siya talagang ganun ka-open. Si Alden kasi very open in saying na nagpapasalamat siya dahil noong 2015 nabuo ang kanilang tambalan ni Maine Mendoza kung saan sumikad ng todo-todo ang kanyang karera. Magkaiba naman siya, di ba? Iba si Alden Ikaw ano ang tanggap mo dito? Ba't binabash si Maine? Ay, kasi katulad ng si Maine kasi meron siyang shield. Hindi siya nagpapaano sa mga tao. Meron siyang gano'n Hindi katulad ni Alden, pwede mo siyang hawakan. Si Maine kasi may angas na sandali. May ganun siya May ganun siyang aura na naalala ko lang to. Nung birthday ko, a few years ago, nagpa-dinner si Tita Lily Chua sa Rembrandt, di ba? Nandun kami sa Fridays. Dumating si Alden, may dalang bulaklak at saka regalo. Kasama ni Roldan Castro at saka ni Tenten, ang kanyang mabait na assistant. Napakabait ni Tenten, sa totoo lang. Pagkatapos nung malaman yon ni Maine Mendoza, naglabas siya
post na bakit daw kailangan na pumunta si Alden sa birthday ko. Hindi niya binabanggit ang birthday ko. Hindi rin niya sinasabi kung sino yung nag-birthday. Bakit daw kailangan na parang palapan ng papel or something. Bakit daw kailangan? Kasi galit sa akin yan si Maine Mendoza. Kasi totoo ko lagi sa review ko Di ba? Sabi ko nga sa timbangan, lamang talaga si Alden para sa akin. Dahil binigyan ako ni Alden ng pagkakataong makilala siya. Si Maine naman, kahit maiksing hello o hi, wala naman ako natanggap sa kanya. Samantalang, Diyos ko naman, kung mag-iipon na naman tayo ng scrapbook, di ba naman? Kahit naman isang baitang ng hagdang inakyatan niya sa Gumpay, siguro'y meron tayo, di ba? Ano siya this is how showbiz goes. Sabi niya ganon. Ganon daw ba talaga sa showbiz? Na kahit ayaw mo sa tao, pupuntahan mo para lang magustuhan ka? Bakit? Ayaw ba ako ni Alden? Ayaw ko rin ba si Alden? Parang ganon. Yung pagiging maangas nitong si Maine Mendoza sa tunay na buhay, nadala niya yan sa showbiz, di ba? Makikita mo talaga na may angas siya. Kasi kung wala siyang angas, hindi naman siya mapapansin din di ba? Correct. Tatak niya yun marka yung angas. Kaya syempre hindi lahat ng tao magkakagusto sa kaangasan niya, di ba ganon? Ganon lang yun. Wala siyang PR wala siyang PR sa mga kasamahan niya. Wala talaga. Lalo sa mga manunulat. Yes. Lalo sa mga manunulat. Meron ba siyang piniaran sa aming lahat? Wala. Parang obligasyon namin na isulat siya. Dahil sikat siya. Parang ganon. Samantalang si Alden, kakapiranggot na mga sulat mo. Dalawang paragraphs. Naka-text ka agad. Maraming salamat po. Mas pagbubutihin ko pa. Sa lahat na hindi lang sa akin. Saksi ako yan pinabasa mo sa akin saksi ko yung pinabasa mo sa akin mensahe, tinapat mo pa sa akin si Alden. Alden, may nakikinig siya sa atin. Oo, di ba tuwa ako noon? Nakikinig siya sa atin bumibiyahe. Maraming salamat po sa magagandang salita na ibinibigay nyo ni Titi Romel sa akin. Di ba may ganun siya? Kasi marunong siyang makalaga. Hindi niya binibilang responsibilidad o obligasyon ng sino man na siya'y sulatin at purihin at papurihan. Pero kapag may gumagawa nun sa kanya, marunong magpasalamat yung bata. Sa totoo lang. At napapalibutan siya ng mababuting tao. Yun. Ng mga tao na nagbibigay sa kanya ng mga lepro, sila Tenten, di ba? Yung handler niya. Maraming nagbibigay sila. Roldan, na pagpapayuhan siya. Sino nakapalibot kay Maine? Sino kaya, Romel? Ay, nako. So, hindi mga ito sabi ni Boyce, wala si Alden. Mas talented si Alden. Sa'yo, Mengay, sabi ni Boyce Karagay. Oo, ayan. At ito pa. Ako din, hindi ko gusto ang kilatis ng mukha ni Maine. May panloob na kamalditahan. Yung tagong malditahan. Jo, thank you. Kapatid na Christy, alam mo, naalala ko yung panahon ng nangungutang gaya mo, nagdarasal na panalangin ako pag may tao sa siya lalapitan. Tita Sophia Angeles, tama po yon, may guidance. Diba? Ako naman, wala naman akong galit kay Maine Kaya lang, between her and Alden, Diyos ko naman, obvious ba? Kay Alden ako syempre, di ba? Kasi kung ano naman na itinanim na tao na inaanin niya, di ba? Kung paano kanyang nirerespeto at minamahal, ganun din naman ang ipalalasap mo na importansya sa kanya, di ba? Ganun lang yon. Si May ano siya, may wall. Si Alden, may tulay. Yan, diba? Correct. Diyos ko, hindi ako galit kay Maine. Pakialam ko ba naman kung ano siya, kumakain naman ako maghapon kahit na hindi niya ako binabati, di ba? Pag binati ba niya ako, magmumura ang bigas. Parang gano'n. Kumbaga, hindi naman tayo yung naghahanap. Pagpansin ito ng mga fans niya mismo. Mga Aldab mismo Mga Aldab mismo nagsasabi, wala siyang utang na loob kay Alden, hindi siya marunong magpaga. At kita naman yun talaga. Okay.
Maraming salamat sa mga naglilipat opisina nating staff. Tita Cherry Baila, Direk Joey Perez, Rom Ortigas, Georgian Miliena, Ed Acerada. Ed Acerada, ibaba ang relo yan sa sarili ko. Ba't ang bilis-bilis nyo? 1 minute, 40 seconds, 30 seconds, 10 na lang. Ano naman si Ruel Guanyo? Masyado nang nakakagastos sa pag-asa. Okay. Janine Rebuta. At maraming salamat sa Signal East Avenue, Novaliches POC at Antipo Transmitter Site. Ayan ang ating engineering teams. Maraming salamat. Tita Nene Olanday, habol ko po ito. Tita, tipo ni Alden, maraming nagpapahalaga sa mga bagay na ginagawa. Si Maine, walang PR, sabi niya. Ganon. At syempre, magandang hapon din kay Dr. Joan Barcelona Bigan at kay Dr. LV Paglan Almazan. Happy birthday, Kiel Pagian from Daddy Bon Carlos Pagian. Okay. Yan. Ako parang something kay Japcho na yung pagbati na yan. Kay Ogie Narvaez. Kaya naman pala. Romel, thank you. Nanay, maraming pong salamat at sa inyo pong lahat at tumutok. Mamayang gabi po magkita po tayo sa Romel Chika page ko. Chika pa more. Thank you po, Nanay. Salamat po. Pahabol mula kay Xerox Orasyon, ate, sabi ko nga kung anong likas na ugali, yun na yun. Kung pag-uusapan po ay ora, wala sa kalingkingan. Nasa loob po ang kulo. Okay. Naku, sorry, hindi ko na po mababasa yung iba. Medyo dumating na po tayo. Direct Chaps Manansala. Nang makita ko si Alden sa awards night ng GEMS, Siyas ng Sining, sobrang humble niya, Nay. Ang ganung aura. It is felt. Ayan. Thank you so much, Direct Chaps Manansala. Sabi ko ni Ed. Okay. Ano sabi ni Ed? Nay Christy, si Kuya Rom po talaga yung mabilis. Si Rom Ortigas daw talaga yung mabilis. Kasi ganito, job silang minuto pa tayo, 1:20. Eh di syempre, ang lola mo, chuchu na. Maya-maya, 40 seconds na lang daw. Tapos maya-maya, 20 na lang. Ay, Diyos ko. Hindi pa tayo last 2 minutes. Ala pa tayo last 2 minutes, di ba? Wala pa, di ba? Okay. Sabi ni Bradley, 3 minutes. May 3 minutes pa tayo, anak. Yes! Sis, Nalalimi ng Virginia, USA, hello. At sina Ompong at Merly Ventura ng Sydney, Australia, hello mga anak. Pati si Imelda, ang sister mo, hello. Sabi ni Bradley Guevara, ewan ko ba naman dyan sa kababayan ko, kung palang gano'n, ganun pa siya. Sabi nga ng nanay ko, kung wala lang din akong magandang sasabihin, wag na lang akong magsalita. Charot, sabi ni Bradley Guevara. Kababayan na niya ito, ha? Sabi ni Boycie, last 3 minutes brought to you by Hipon. Ano si Hipon, Boycie Karagay? Ano to? Okay. Nako, ang dami-dami nagko-comment kay Men. Puro nega. Okay. Walang forever, Neng. Sabi sa kanya, Neng, walang forever, Neng. Hindi bale, meron ka naman ng franchise, 3 franchise ng isang food chain. At saka dati ka naman kasing mayaman, kaya bali wala sa iyo ang mga tao na nag-e-effort para maging close sa iyo. Bong Gacho, maraming salamat, Nay. Anak, mas maraming salamat sa iyo. Okay? Wala ba nagte-text sa iyo? Si Tita Kristan, magandang hapon naman, Tita Kristan. Magandang hapon sa inyong lahat, okay? At eto, Arnie Cobero ng Hong Kong, thank you po. Ganon. Okay, ayan. Last 2 minutes na raw tayo. Terence Romeo, 3 points. At sabi ni Boycie Karagay, Arwin Santos, 6 fouls. Yan ang mga ano nila, okay. Naku, si Maine, kundi dahil kay Alden, wala rin naman siya ngayong tinatamas ng ganyan. Sana man lang kahit paano, mag-thank you rin siya kay Alden. Ganun talaga ang tao Hindi natin maitutulak sa pader ang tao nagmamas, di ba? May sarili siyang mundo di ba? Ang tingin niya sa sarili niya talaga, siya lang ang gumawa ng karera niya, di ba? May ganun talaga.
O wrap up na tayo. So, anong comment mo kay Bibi Gandang Hari, Rustong Padilla? Anong one-liner mo sa kanya? Itigil mo na yan, Ning. Itigil mo na. Sabi nga ni Manay Lolit Solis, shut up. Yun. Okay. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Diyos ko, kulang na kulang po ang aming mga salita at dalawang braso para ibalik namin sa inyo ang pasasalamat para sa hapong ito. Thank you so much po sa inyo. And Romel? Nanay, maraming po salamat sa inyo po muli. Mamayang gabi po ang Chika page po, magkita-kita po tayo. Chika pa more, maraming pong salamat sa inyo. Nanay, thank you po again. Hanggang bukas po muli, ito po ang Romel. Christy, per minute. Mwah, mwah, mwah. Ang mga kontrobersya sa mundo ng showbiz na usisa, na busisi. May makakalusot ba kay Nay Christy? Christy per minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sila ang babago sa tunog ng FM radio. Parating na sa Radyo 5. Malapit na. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25